Kung anong buhos ng mga luha ng gobernador na nagawa nang sapuhin ng dalawang palad ang muka, ganon din ang lakas ng hagulhol ni Nati sa likod ng taxi dahil sobrang nasasaktan siya. Nag-expect pa naman siya na mabubuo na nila ang pamilya. Mabibigyan na niya ang kompletong pamilya ang anak na si Brixton, na gaya ng kanyang pamangking si Nixa. Nabigo siya. Nagkamali siya. Iba ang gusto ni Gaston. Ang gusto nito ay ang hintayin niya ulit ito ng 2 years? Isang kabaliwan yun. Hindi pa rin siya nahihibang. Miss, ayos ka lang ba? Nag-aalangang tanong ng taxi driver dahilan para mas lumakas ang iyak ni Nati. Tumango si Nati habang patuloy pa rin ang kanyang pag-atungal. Tinanggap na ang balot ng tissue na inabot sa kanya ng driver. Kumuha siya ng fly at nagawa pang suminga. Nang bahagyang kumalma ay pinili niyang tawagan si Krisa na nang marinig itong umiiyak ay ganun na lang ang pag-aalala sa kanyang hipag. Nagdrama pa si Nati. Alam niyang dadamayan siya nito at pakikinggan ang sasabihin. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? Nasaan ka? Lumakas pa ang hagulhol niya na ang buong akala ni Nati tapos na, ngunit hindi pa pala. Bakit ganun ang tito mo, Krisa? Walang puso, walang hiya. Hilig niya saktan ng puso ko. Pinaasa niya ako sa wala. Ang hilig niya magpaasa. Ako naman tong si tanga. Ang bilis maniwala. Palahaw pa ng iyak ni Nati na dinaig pang anak niyang si Nixa. Kapag nag-aalboroto, hindi na alintanang nabibingis sa kanyang driver na taxi na pilit na lang siyang iniintindi at hindi sinasaway sa kanyang asta. He is such a bastard. Ang demonyo niya. Anak siya ni Lucifer. Ang akala ko pa naman ay magiging okay na kami. Alam mo kung anong sinabi niya sa akin? Hintayin ko siya ng 2 taon. Tanga ba ako? Bakit ko siya hihintayin? Ang tanda na niya pero hindi niya magawang i-priority ang kanyang pamilya. Anong klase siyang tao? Ano? Tao ba siya? Bakit ba kasi ako nagmahal ng matandang kagaya niya? Bakit? Nanatiling tahimik si Krisa sa kabilang linya, napigil ng bibig upang hindi matawa sa asta ng hipag. Hindi niya alam kung lasing ba ang hipag niya o sobra lang itong nasaktan, kung kaya naman ganun ang kanyang mga pinagsasabi. Iisa lang ang alam niya, umiiyak ngayon si Nati dahil sa kanyang tiyuhin. I hate him. Kahit isumbong mo pa ako sa kanya. I hate Governor Barcelo. Sobrang kinamumuhian ko siya. Akala ko pa naman nagbago na siya. Nagawa ko pang muling ibigay ang pagmamahal ko sa kanya dahil umaasa akong pipiliin niya kami ni Brixton. Pero hindi na naman. Gagawin na naman niya akong tanga. Paghihintay niya na naman ako tapos wala naman akong mapapala. Ayoko na sa kanya. Ayoko na. Tahimik na pinakinggan pa rin siya ni Krisa na nagawa ng irolyo ang kanyang mga mata. Ang dami nitong dada pero alam niyang patay na patay pa rin naman sa kanyang tiyuhin. Iba kasi ang karisma ng lahi nila. Kinababaliwan ng sobra at proud siyang sabihin ng bagay na yon dahil napatunayan niya. Nati, kumalma ka. I hate him. Akala niya hindi ko siya kayang palitan? Marami akong pwedeng ipalit sa kanya. Marami. Hindi niya alam kung ano ang buong nangyari. Kung kaya naman, hindi siya makapagbigay ng comment. Ang tanging alam niya lang ay hinahanap ito ng kanyang tiyuhin kanina. Siya rin na nagsabi dito kung nasaan sila ng kadate niya. Nagugunita na niya na magkita ang dalawa at nagkausap. Malamang ay nagtalo. Nasaan ka? Nagmamaneho ka ba? Tama ng iyak, baka kumapano ka. Sabihin ko ba sa Kuya Nick mo? No, don't tell him. Nasa taxi ako, hindi ako nagmamaneho. Ganun ba? Punta ka dito sa villa. Sigurado kung ayaw mo makita ni mommy at daddy at ni Brixton ang itsura mo ngayon na parang inape. Dito ka na magpalipas ng gabi. Hihintayin kita. Okay? Punta ka. Walang choice na pumayag doon si Nati dahil nagpaalam din naman siya sa kanyang ina na hindi uuwi ng gabing yon. Sinabi niya sa driver ng taxi ang address ng villa ni Krisa sa Batangas. Di kinatango lang naman ng driver sa kanya. Matapos na mamatay ang tawag, iminabuti ni Krisa na tawagan ng kanyang tiyuhin upang ipaalam ang lagay ni Nati. Sigurado siyang mag-aalala ito, kaya siya na lang ang magpaparating kung anong pinaplano ng kanyang hipag. Hirap na hirap siyang maipit sa kanilang pagitan. Hindi niya alam at wala siyang pwedeng kampihan sa dalawa. Nang makita ni Gaston ang tawag ng pamangkin,
ay agad naman niyang sinagot iyon. Alam niya nagsumbong dito ang hipag na si Nati. Mabuti na rin yun kumpara sa kung saan pa tumawag o pumunta ang babae. Mabuti nang alam niya. Tito, nagkita ba kayo ni Nati? Kakatapos na lang tumawag sa akin ngayon. Nag-away ba kayo? Buntong hininga lang ay sinagot ni Gaston. Malalaman din naman yun ng kanyang pamangkin. Imposible na hindi dito magsumbong si Nati. Hahayaan niyang ito na lang ang magsabi sa kanya. Sabi ko pumunta siya dito sa villa. Pupunta naman siya. Sa tingin ko sobrang sama ng loob niya sa'yo. Parang pinipiga pa ang puso doon ni Gaston. Anong aasahan niya? Binigo at ginalit niya na naman ito. Pakainin mo siya pagdating dyan. Hindi pa luto yung pagkain ihanda ko noong umalis siya dito. Tanging nasabi niya na lang na alam naman niyang totoo. Mabuti na yung wala na siyang ibang sabihin dito. Sige tito, lulutuan ko siya ng makakain. Ano bang niluto mo sa kanya? Pasta. Hindi na nag-usisa pa si Krisa ng kung ano-ano dahil daman niyang wala sa mood na mag-explain ang kanyang tiyuhin. Nang mamatay ang tawag ay nagtungo na siya sa kusina upang maghanda ng makakain ng hipag. Mabuti na lang at maaga ang naging tulog ni Nixa, pagod kasi ito sa kakalaro. Kung hindi isa pa ito sa makikiusisa sa pagdating ni Nati doon na parang inaapi. Si Nick naman ay nasa study room nito. Halos mapaigtat sa gulat si Krisa nang makita niya na sa gilid na ang kanyang asawa. Nakatayo ito. Hawak ang paboritong baso ni Nixa na lagayan ng gatas. Naalimpungatan ng anak at hinihingian siya. Sinong kausap mo? Si Nati at ang tito? Bakit ka naman nanggugulat? Hampas ni Krisa sa balikat ng kanyang asawang nagawa pang umisi sa kanya. Oo, si Nati nga yun. Umiiyak tapos tinawagan ko si tito. Mukhang may pinagtalunan yata sila. Uminom si Krisa ng hindi malamig na tubig upang bawasan ng nerbiyos na kanyang nararamdaman. Sinundan naman siya ni Nick at binuksan ng ref upang kumuha ng malamig na tubig. Inilagay na ni Krisa sa kaserola ang sauce ng plano niyang lutuing pasta. Nang mapahawak siya sa kanyang bibig. Hindi niya nagustuhan ang amoy noon, nalanghap niya. Naduwal siya ng ilang ulit. Natigilan si Nick sa tangkang pag-inom. Hindi na iniwan ng mga matang itsura ng asawang nanlalaki ang mata. Halatang gulat na gulat. Muli pang napaduwal si Krisa dahilan upang biglang masambit na sa iniinom si Nick. Binitawan na niya yun na kulang na lang ay matapon sa sobrang excitement na nararamdaman. Krisa, sabihin mong pareho tayo ng iniisip na dalawa. Bulalas nitong hinawakan pa sa magkabilang balikat si Krisa na hindi napigilang mapatulala. Buntis ka na ba? Magkakaroon na ba ng kapatid si Nixa? Napahawak na sa kanyang dibdib si Krisa bilang pangunahing reaksyon sa sinabing yun ng kanyang asawa. Bahagya na siyang namutla, tila ba nagbalik sa kanyang isipan ang bangungot ng panahon na nalaman niyang buntis siya noon. Hindi yung dahil buntis siya kung yung panahon na bago siya manganak. Natatakot siya na paano kung may panibagong pagsubok na naman sa kanila. Ngunit ang lahat ng iyon ay napawi ng maramdaman niya ang mahigpit na yakap ni Nick, napalitan ng hagik-hikang malakas na dagungdong at pintig ng kanyang puso na animoy lalabas sa loob ng kanyang dibdib. Ano bang dapat niyang ikabahala? Nasa tabi niya naman ang asawa. Siguradong natuto na rin ito. What's wrong, Krisa? Bakit ganyan ang reaction mo? Hindi ka ba masaya na madadagdagan na tayo? Ganun na lang ang naging iling niya habang nakahinang pa rin ang mga mata kay Nick. Titig na titig siya sa asawa. Pilit na inaarok ang laman ng kanyang isipan ng mga sandaling yon. Binabasa niya rin yun. I promise, hindi ako aalis sa tabi mo habang nagbubuntis ka. Gaya na pagkakamaling ginawa ko noon. Hindi ko naman ipaparanas sa iyong lahat ng sakit. Hindi na, Krisa. Hindi mo rin kailangang gumalaw o magtrabaho. Ayos lang sa akin kung buong araw ka nakagulong o nakahilata sa kama. Hayaan mo ang mga kasambahay natin ang siyang gumalaw. At saka, nandito naman ako. Wala kang kailangang ikatakot. Pangako, pagsisilbihan kita hanggang sa manganak ka. Mananatili ako sa tabi mo. Humalay ng malakas na halakak ni Krisa sa huling tinura ni Nick na para bang isang nakakatawang joke niya yon. Anong gusto nitong gawin niya? Wala. Humilata buong araw. Malamang lolobo siya noon kung wala siyang anumang gagawin. Ayaw niya ng ganun. Gusto pa rin niyang gumalaw. Inilapit ni Chris ang kanyang muka sa asawa na kulang na lang ay maduling ng dahil sa lapit ng muka niya. Gusto ko pa rin alagaan si Nixa kahit na may pangalawa na tayong anak na paparating. Huwag mo kong gawing baldado. Kailangan ko ng exercise. Attorney Bentacourt.
Isa pa, hindi pa naman sure na nakabuo na talaga tayo. Kaya huwag kang magpakasaya agad at magdesisyon ng tapos. Hindi pa nga natin alam kung buntis na nga ako. Ang dami mo na kagad ng mga plano. Ano ka ba naman? Dere-derechong sabit ni Chris ang hinawakan ng magkabilang pisngi ng asawa. Baka mabigo ka lang. Then tingnan natin, mag-pregnancy test ka. Hamon ni Nick na para bang sigurado sa hinala niya. Muli pang napatawa si Krisa. Kitang-kita niyang excitement sa mga mata ng asawa na pinatulis panguso matapos itong basain yun ng kanyang laway. Bagay na sa paningin ni Krisa ay sobrang hot, sobrang gwapo. Kung hindi lang parating ang kanyang hipag, malamang binabana niya ang panty niya. Ayaw mong maniwala, anong gagawin mo kapag tama ko? Kailangan may reward ako. Teka, dito ka lang. Hintayin mo ko. Kukuha ko ng pregnancy test at sigurado ako may dagdag na sa pamilya natin. Nais sana siyang pigilan ni Krisa ngunit wala na siyang nagawa pa. Nantalikuran na siya ng asawa. Nagmamadali ang mga hakbang nito palabas ng pintuan ng kusina at hindi niya alam kung saan ang tungo nito. Kaloka, medyo naduwal lang ako, akala niya buntis na kagad. Baka mamaya umasa lang talaga siya sa wala. Habang hindi alam ni Krisa kung saan nagtungo si Nick na kinailangan pang lumabas ng villa at bumili ng pregnancy test ay nasikaso niya na lang ang nilulutong pagkain na paparating niyang hipag. Ganun pa rin ang epekto sa kanya ng amoy ng sauce na dati naman ay favorite niya. Mabaho yon sa kanyang pang-amoy na alam niyang hindi naman ganun dapat. Kinailangan niya pang magsuot ng face mask upang mahanda niya lang yon ng maayos. Kung hindi lang talaga para kay Nati, kanina pa to iniwanan. Diyos ko, heto na naman ako sa pagiging sensitive ng katawan. Umirap ang mga mata ni Krisa sa kawalan. Sa mga sandali pa lang na iyon, ay nag-aalala na siya sa magiging kapalaran ng asawang si Nick. Nakangising binalikan niya sa kanyang isipan ang lagay niya noong mga panahon na naglilihi pa lang siya kay Nixa. Sobrang sela niya noon at alam niyang nahirapan sa kanya si Nick. Ilang beses niyang nahiling na kung sakaling buntis man siya ngayon, sana naman ay hindi na kagaya, kapiling baby na kagaya nung dinadala niya si Nixa. Hindi niya kilalang kanyang sarili noon eh. Para siyang biglang naging ibang tao. Baby, kung sakaling nariyan ka man at plano mong magpalaki at maging kabilang ng aming pamilya, huwag mo sanang papahirapan ng mommy at daddy sa mga pagkain mo ha? Huwag gayahin ng ate Nixa na kulang na lang ay i-transform ako sa kakaibang pagkatao ko na kapag nagka-cravings. Wala sa loob na kausap niya at napahawak pa siya sa kanyang sinapupunan kahit na hindi pa naman siya doon sigurado. Ilang minuto lang ang naging pagitan ng magkapatid sa pagdating ng villa. Nauna si Nick ng ilang minuto kay Nati. Ganun pa man, hindi nagawang ibigay ni Nick kay Chris at magawa ang test nang nasa labas na lang ay dinig na nilang mag-asawang malakas na iyak ni Nati. Nakakala mo'y batang inigawan ng pagkain kung makaatungal. Tinalo pa nitong pamangking si Nixa kapag hindi makuha ang kanyang gusto. Doon napagtanto ni Krisa kung kanina talaga nagmanang kaartehan niya si Nixa. Ano bang nangyari? Nag-away ba kayo? Salubong ni Krisa sa kanya na tinagal na ang face mask. Yumakap na si Nati sa kanyang hipag habang umiiyak at piniling hindi sagutin ang katanungan ni Krisa. Hindi niya alintana si Nick na nandoon at nanonood lang sa kanila. Ang akala niya pa'y magagalit ang kapatid na makita siyang ganun ang itsura. Ngunit napansin niya na parang wala naman tong pakialam na halos maubos ng kanyang mga luha. Ibang-iba ito kumpara noon na akala mo ay papatay na nang malaman ng ginawa sa kanya ng gobernador. Medyo na-bother si Nati sa reaksyon ng kapatid noon. Aakit na ako ng silid. Paniguradong hinihintay na ako nang bumalik doon ni Nixa dahil dito sa gatas niya. Pakita pa ni Nick sa kanyang hawak na basa ng gatas ng anak na tanging sadya niya lang. Siya na kung bakit siya bumaba. Pinagtaka pa yun ni Nati na para talagang walang pakialam sa kanyang kapatid niya. Krisa, ikaw nang bahala dyan kay Nati. Magaang habilin pa nito na parang bata lang ang ibinibilin. Sabay na sinundan ng mga matang dalawang babae ang bulto ng katawan ni Nick na dere-derechong mabagal na umakyat ng hagdan, bitbit ang baso ng gatas. Nang tuluyang makarating na ito ng itaas ay marahang hinawakan na ni Krisa ang isang braso ni Nati upang igiya naman ang hipag patungo ng kusina kung nasaan ang pagkain itong nakahain na at naghihintay sa kanya. Nang lumingon si Nati ay matamis pang ngumiti si Krisa na animoy batang kanyang inaamo ng mga sandaling yon. Halika, kumain ka na muna. Alam kong gutom ka na sa kakaiyak. Walang angal na nagpahila naman si Nati sa hipag. Sumisinghot na naupo na siya sa tapat ng kinakahaing pagkain
na kagaya ng niluluto ng tiyuhin nitong si Gaston. Humikbi pa si Nati na nais pa sanang magreklamo kung bakit ganun ang pagkain inihanda niya. Feeling niya tuloy ay parang si Gaston ang siyang may gawa noon kahit na hindi naman. Mas ipinakita ng mukha niya na natouch siya sa ginawa ng hipag dahil kapag bumasangot siya, iisipin nito na sobrang ungrateful naman niyang nilalang. Nanunubig ng mga matang tinanggap niya ang kabyertos na ibinigay ng hipag at hinarap ng pagkain na para lang sa kanya. Sa unang subo niya dito, sigurado siyang magkaiba naman ang lasa niya. Pero feeling niya talaga si Gaston pa rin talagang naghanda noon sa kanya. Gusto na niyang katukin ang ulo ng maalis ng imahe ng gobernador sa kanyang isipan na mas lalo pang nanggulo sa sistema niya. Maraming salamat sa pagkain, Krisa. You're welcome. Sige na, kain na. Mamaya na natin pag-usapan kung ano man yung problema mo. Habang kumakain ay nagsimula na muling paulit-ulit na mag-complain ng mga hinaing niya si Nati. Kahit na ang karamihan doon ay hindi naman magawang maintindihan ni Krisa dahil sa ginagawang pagkain nito. Bilang suporta na lang dito ay panay-tango na lang ang ginagawa niya sa hipag. Sa ilalim ng liwanag ng matingkad na ilaw. Ang munting mukha ni Nati kumikinang na parang perlas na buhay. Habang ang luha ay patuloy na tumutulo mula sa kanyang mga mata pababa sa dulo ng kanyang ilong. Maganda pa rin ito kahit na gano'n ang kanyang itsura. Siyempre gwapong asawa niyang kapatid nito kaya aminado siya. Bakit kailangan niyang gawin sa amin yun ni Brixton? Bakit hindi niya kami magawang piliin? Sobrang sama talaga ng loob ko sa kanya kaysa sa totoo lang. Gusto niya akong maghintay muli. Patuloy nitong mas bumahapa ang kanyang mga luha. Bakit? Hindi niya man lang ba ako binigyan ng dahilan? Wala siyang explanation. Basta na lang naghintay daw ako. Ayoko. Ayoko na nga maghintay sa kanya. Ayoko na. Naiintindihan na ni Krisa kung bakit hindi makabitaw ang kanyang tiyuhin sa kanyang hipag. Malamang ay mahal siya ng kanyang tiyuhin. Ngunit sa puntong yon ay kay Nati siya makikisimpatya. Kahit nga naman siya ang nasa katayuan nito ay malamang magwawala nga rin talaga siya doon dahil sa walang kabuluhan na dahilan ng kanyang tiyuhin. Naniniwala rin si Krisa ng isang taong kagaya ng kanyang hipag ay paniguradong kailangan ng kanyang tiyuhin. Hindi pa babayaan ni Nati ito kung nasa tabi niya. Malamang makakapag-relax pa siya ng isipan kaya hindi niya maintindihan sa parteng yon ng tiyuhin. Hindi niya rin naman ito magagawang tanungin dahil paniguradong wala rin siyang makukuhang sagot. Dahan-dahan lang, Nati. Walang aagaw sa'yo. Baka naman mabulunan ka. Usog niya ng tubig papalapit. Mas matanda si Nati sa kanya pero kung umarte ito ay parang mas bata pa sa kanya. Ilang sandali pa ay naubos na ni Nati ang pagkain. Wala siyang itinira doon na kulang na lang ay dilaan niya sa sobrang stress niya, maging ang plato upang masaid niya ang laman noon. Sa loob ng 2 taon na siya lang ang tumatayo sa kanyang mga paa. Ngayon na nga lang siya ulit naging dependent sa kanyang hipag. Bagay na medyo nakakapanibago, ngunit gustong-gusto ng katawan niyang namisang mag-iisang spoiled brat. Sorry Krisa ha, mukhang nakaistorbo pa ako sa pamamahinga niyo ni Kuya Nick. Hindi ko rin kasi alam kung saan po ako pupunta ngayong gabi. Turo niya na ng mahimasmasan sa kanyang mga ginagawa. Ayos lang naman, Nati. Alam mo naman kailanman hindi ka naging abala sa amin ng kapatid mo. Sumunod ang babae sa hipag nang ayain siya nito na magtungo na sa sala. Hindi pa doon natapos ang drama ni Nati na tila ba walang kaubusan ng kanyang mga luha. Masuyong pinunasan naman yun ni Krisa. Kaya lalo pang nag-inarte at umiyak si Nati. Walang ano-ano'y nahiga pa siya sa mga hita ni Krisa. Tagpong nadatna ni Nick nang bumabait at magawa ng mapatulog ang anak nilang si Nixa. Nati, ano ka ba bata? Bakit nakahiga ka sa mga hita ni Krisa? Napaangat ang mga mata ni Nati sa kapatid. Tumalim ng tingin niya. Hindi ba dapat itong umaalo sa kanya sa mga ganitong pagkakataon at hindi ang kanyang hipag? Bakit ang sungit-sungit ng kuya niya? Nick? May pagtatangkang saway ni Krisa na pinandilatan pa ng mata ang kanyang asawa. Tinaasan siya ng kilay ni Nati na para bang hinahamon ng kapatid na awayin siya dahil wala siyang plano na bumangon sa pagkakahiga. Hindi natatakot doon ng babae dahil alam niyang kakampihan siya ni Krisa. Sa halip na matakot ay lumalim naman ang tingin ni Nick sa kanyang kapatid. Tuloy-tuloy na siyang lumapit sa kanila. Hindi inalis ni Nati ang mga mata sa lumalapit pang kapatid. Walang ano-ano'y bigla siyang ibinangon ni Nick mula sa pagkakahiga sa kandungan ng asawa niya.
Pinausog si Krisa at naupo siya sa pagitan ng dalawang babae. Inakbayan niya pa silang pareho. Masama ang tingin tinanggal ni nating isang braso ng kapatid sa balikat niya. Gumiwi siya para ipakitang nabibigatan din siya doon. Ang bigat mo! Gawa ba sa bakal ang braso mo, Kuya Nick ha? Hindi pinansininig ang kanyang mga naging katanungan. Bumalik to sa topic na dapat na pag-usapan. Bakit ba problemadong-problemado ka ngayon, ha, Nati? Kung ayaw niya sa'yo o sa inyong mag-ina, huwag mong ipilit. Independent ka, hindi ba? Nakakaya mo nga ng 2 taon na ikaw lang. Ngayon ka pa ba naman panghihinaan ng loob? Seryosong tanong ni Nick ng mga matay nakatuon pa rin sa kapatid. Pumili ka na lang ng ibang lalaki kung ayaw mo maghintay sa kanya. Maghanap ka ng iba. Ang simple lang, hindi ba? Pinapalala mo pa. Pinapahaba mo pa. Maghanap ka ng iba. Ganun lang ang solusyon dyan. Nakatanggap si Nick ng ilang hampas sa braso niya mula kay Carissa na halatang sinasaway siya sa walang kwentang payo niya. Hindi doon nagpaawat si Nick. Nagpatuloy pa rin siya sa mga sasabihin. Balita ko kay mommy ang daming nakapila sa'yo para makipag-date. Pumili ka na lang ng isa sa kanila. Sundin mong gusto ni na mommy at daddy. Ganun lang. Huwag mo nang pasakitan pang kalooban mo.